second place. Yeah. I fall in love with you every day. I feel the love leaning on my way. I'm too busy with my southern lady. Totally honest, she hold up my weight. She never comment like I'm so amazed. I'm a bit dumbfounded, but I can't be phased. Hold up her own, yeah, she know how to pray. Wasting no time, got ace up her sleeve and she playing it right. If I was to see her, she was a ghost, climbing the range, she on her own profile. She doing it right, yeah. And wasting no time. She the one I go second place. I fall in love with you every day. Yeah. Feel the love leading on my way. I feel the love leading on my way. Oh, oh, oh. I feel the love leading on my way. Oh, oh, oh. I feel the love leading on my way. Baby, I waited, we stand by our past. The way that you're moving, my heart beats so fast. Living without you never feel right. I only see you when I turn off the light. Could I be honest? Our love is a promise, so much in common. I hold up my promise. I've been on my own, fell down and I broke. Worried my life full, the card shows and I joke. Could I be honest? You're doing it right. Love is a promise, wasting no time. She the one I go second place. I fall in love with you every day. Yeah. Feel the love leading on my way. I feel the love leading on my way. Oh, I feel the love leading on my way. Oh, I feel the love leading on my way. She the one I go second place. Yeah. I fall in love with you every day. Yeah. I feel the love leaning on my way. I'm too busy with my southern lady. Totally honest, she hold up my weight. She never comment like I'm so amazed. I'm a bit dumbfounded, but I can't be phased. Hold up her own, yeah, she know how to pray. Wasting no time, got ace up her sleeve and she playing it right. If I was to see her, she was a ghost, climbing the range, she on her own profile. She doing it right, yeah. And wasting no time. She the one I go second place. I fall in love with you every day. Yeah. Feel the love leading on my way. I feel the love leading on my way. Oh, oh, oh. I feel the love leading on my way. Oh, oh, oh. I feel the love leading on my way. Baby, I waited, we stand by our past. The way that you're moving, my heart beats so fast. Living without you never feel right. I only see you when I turn off the light. Could I be honest? Our love is a promise, so much in common. I hold up my promise. I've been on my own, fell down and I broke. Worried my life full, the card shows and I joke. Could I be honest? You're doing it right. Love is a promise, wasting no time. She the one I go second place. I fall in love with you every day. Yeah. Feel the love leading on my way. I feel the love leading on my way.
go second place. I fall in love with you every day. I feel the love leaning on my way. I'm too busy with my southern ways. Totally honest, she hold up my weight. She never coming like I'm so amazed. I'm a bit dumbfounded, but I can't be phased. Hold up her, oh yeah, she know how to pray. Wasting no time, got ace up her sleeve and she playing it right. If I was a seeker, she was a ghost, climbing the range, she on her own profile. She did it right. And wasting no time. She the one I go second place. I fall in love with you every day. Feel the love leading on my way. I feel the love leading on my way. Oh, oh, oh. I feel the love leading on my way. Oh, oh, oh. I feel the love leading on my way. Baby, I waited, we stand by our past. The way that you're moving, my heart beats so fast. Living without you never feel right. Only see you when I turn off the light. Could I be honest? Our love is a promise. So much in common. I hold up my promise. I've been on my own. Fell down and I broke. Worry, my life folds. The card shows and I joke. Could I be honest? You're doing it right. Love is a promise. Wasting no time. She the one I go second place. I fall in love with you every day. Feel the love leading on my way. I feel the love leading on my way. Oh, I feel the love leading on my way. Oh, I feel the love leading on my way. Oh, yeah. She the one I go second place. Yeah. I fall in love with you every day. I feel the love leaning on my way. I'm too busy with my southern ways. Totally honest, she hold up my weight. She never coming like I'm so amazed. I'm a bit dumbfounded, but I can't be phased. Hold up her, oh yeah, she know how to pray. Wasting no time, got ace up her sleeve and she playing it right. If I was to see her, she was a ghost, climbing the range. She doing it right, yeah. And wasting no time. She the one I go second place. I fall in love with you every day. Yeah. Feel the love leading on my way. I feel the love leading on my way. Oh, I feel the love leading on my way. Oh, I feel the love leading on my way. Baby, I waited, we stand by our past. The way that you're moving, my heart beats so fast. Living without you never feel right. Only see you when I turn off the light. Could I be honest? Our love is a promise. So much in common. I hold up my promise. I've been on my own. Fell down and I broke. Worry, my life hold. The card shows and I joke. Could I be honest? You're doing it right. Love is a promise. Wasting no time. She the one I go second place. Much later. So guys, nandito na ako.
So, lumabas ako kasi nagkanvas ako ng washing machine. So, actually, doon talaga ako bumibili ng gamit sa Abenson. Sometimes Shopwise ako. So, nagkanvas ako. Mayroong washing machine na nasa ibabaw yung bilog. At meron ding nasa gilid, gano'n. Sabi niya, pag nakalagay ay dryer, lahat automatic yung tinignan ko. Sabi niya, pag nag-washing daw, automatic nagda-dryer siya afterward. So, ano maganda guys, nasa ibabaw yung ikutan. Kasi sa bahay, nasa ibabaw yung ikutan. Tapos nakita ko yung gano'n sa Korea, yung up and down. Yung sa taas yung washer, sa ibabaw yung dryer. Ang mahal pala nun. My God. Pero, ang bibiling ko either yung bilog na lang. Kasi automatic daw yun ang dinadry yung damit. Kasi pag pagod ako, show ko na lang. And then wait ko na. Kasi pagod na ako. Kasi alam nyo guys, dito, living alone, on my own, independently ha, na ako yung nagbabayad ng rent and all. Actually, from 2021 to present guys, ako naglalaba kasi nagpapalaba ako minsan. Nung una nagpalaba ako ng uniform ko guys, ang dumi-dumi guys, may aso. Ngayon, sinay ko magpalaba ngayong taon lang ito ha, na ang mahal ng binayad ko, 410 pesos. So naisip ko, ako na lang maglaba. Ngayon, mas maganda pa ilaba ko actually, kaso nga lang, hindi naiinitan dito. So pag lumipat ako doon sa apartment unit ko, ang gagawin ko doon sa bintana, maggagawa ako doon ng sampayan. Tapos, pagkatapos ng sampay, lalagyan ko pa isang kortina para hindi pumasok yung init. Parang blackout curtain. Kumbaga, kung may sampay lang, kulang yun i-open yung blackout curtain. Kumbaga, open yung isang bintana, doon ko nang nalagay yung mga damit para mainitan. So, yun, bumili ako sa Mr. DI. Tapos, ito, babaon ko ito bukas, papakainin ko yung mga kasama ko dito. Ito naman, ano na naman yung aking lalamunan. Actually, nawala na to. May nahawakan kasi akong patient na laging naglalagi. Parang piling ko, nawala na yung aking ganito, pagkangati. Nung nahawakan ko siya, bumalik. Pero nilipat na siya sa IM. Kasi IM patient naman siya. Pero ngayon, nawawala na ng konti. Pero dati super. Bumili ako ng water refill talaga. Kasi tatapon ko yung ganito ko. Tapos tingin din ako ng ref. Gusto ko ref na yun para sa bahay namin. Kasi ref namin doon, maliit lang. Nasira kasi yung ref namin. Sabi ko sa nanay ko, mabuhay ka, bibili ko sa nanay. Bumili ako ng mga Korean noodles. Then coffee na babaon. Coffee white lang ako guys, hindi ako nagko-coffee. Ang ganda. Ganito lang talaga yung binibili ko. Kasi nalagyan ko pa yung and then pumunta ako sa National Store. Kasi baka ako sure tayo sa mga photo papers. Meron pa akong photo papers. Then, bumili na din ako ng calendar for 2026. So, yun lang binili ko. Pero alam mo, ito lang binili ko na umabot ako ng 200 plus, diba? Sumatang sa province, pag ganito, free lang ito. Pag halimbawa binili ka sa tindahan nila ng worth of 500 pesos, bibigyan lang nila ito sa'yo. Ang tamang na ganito. So, ito. Bumili ako.
Nalagay ko siya dito. Kasi gusto ko may nakikita ko. Kaya dyan sa ref. Pero 2026 ka yun. So, I need to buy siguro ng ganito. O yan, diba? Magnetic sa ref. Para makita ko yung anong date. Kasi, alam mo nyo ba, yung mga nasa ref ko, ganito lang ang mga pictures na nasa ref ko, magulang ko, kapatid. So, yun. Tapos mga pictures ko ng dito. And then, yung mga lugar na napuntahan ko dito sa Pilipinas. So, pumunta ko sa La Union, kaso wala akong nabili sa La Union na ref, magnetic ref. So, sana makakita ko. Grabe, ang kati-kati na naman mo. Nakakasok. So bukas, morning shift ulit ako. Ang kati-kati, grabe. I can't help it but cry. Because, ang kati-kati na lalamunan ko mga beshi. Kati-kati. So, may washing machine din na Midea, guys. Actually, yung Midea, guys, tipid siya sa kuryente. Hindi siya matakaw sa kuryente. I highly recommend Midea. Hindi siya naan sa kuryente. Maganda daw talaga ang Midea. Kahit sinang may sabi. May nakita akong Midea doon. Ay! Kasi yung mga payslip ko dito ko nalalagay talaga sa rough guys. Alam niyo naman ako. Para hindi mawala. Then pictures na, yung nanay ko nandiyan. Tapos yung tatay ko nasa bookshelf. So nandoon ng mother ko. Yan ang mga pictures sa aking kwarto. May nakita ka dyan iba, boyfriend ko yan. Pag may nakita ka dyan lalaking unfamiliar, that means boyfriend ko yun. Diba? My current boyfriend. Bye-bye. Diba? So, actually guys, dati kong in-spray ang aking mga gamit na nano kitchen cleaner, yung bawa. Kasi nakakatanggal din siya ng mga bacteria. Ayan. Masyado ako, diba? So, ang dami ditong ipis. Dati kasi wala ditong ipis, guys. Meron dito ipis. Pa-isa-isa lang siya. Tapos ngayon, parang ang dami na niya. Yung pinto ko may cover naman, pero pumapasok sa bintana. Kaya paminsan, ayoko buksan yung bintana kasi, diba? Nursing. Nursing is life. So, lalagyan ko lang ito ng water. Yan, baka malobat na yung aking sa church. Yan, bukas na ako magpaparitin pagdating ko. Buti na nga lang guys. Morning ako ngayon kasi alam nyo ba, halos kalimitan ng duty ko sa OB-GYN, night shift ako. Swerte ko lang ng mga last day ko na puro morning na ako guys. Kasi meron kasing staff doon na ayaw mag-night shift. Pero okay lang naman sa akin ngayong October na night shift kasi bahay. Sabi ko, kung may gustong makishare sa akin, ang rent niya mahal, syempre, kondo yun.
ko na. Diba? Tama yan. Mas na maliit ng kwarto kasi sa kanya. Ngayong malaki ang sweldo ko, pero hindi ako nag-rent na ng condo. Ngayon, nung na-regular ako, sabi ko talaga sa mother ko na pag ako talaga nakapasa sa board exam, naghahanap ng ang tawag dito, ng work day na regular ako, ang unahin ko talagang bilhin ay bahay natin kasi kahit tayo may sariling bahay sa province, may bahay tupa tayo. Lagi tayong nahirapan pag pupunta sa Manila, lalo na kung ako nag-aaral. Puro rent ako, mahal ka. Much later. So the YouTube has its restriction, like it has it's black Gladys Samonte. So nag-comment ito, the message is black and been reported by the YouTube, and the YouTube will black it out so that in order for me not to see, in order for the viewers not to see it. So do not comment that will gonna change the mindsetting of the people here, because it is unworthy to read. So if you want to comment here, just comment positive, motivation, or etc. Do not comment negative. Do not comment negative vibes that will change the atmosphere of this live stream, guys. The next day. So, hi guys, nandito na ako sa tiny room. Diba? So, buti na lang, hindi ako late kanina guys, kasi pag talaga umuulan, ang hirap. So, bukas sisayam ulit. Kailangan ko na mag-file mamaya. So, yun. Nakapal na ako ng last week of November. Ako kailangan ko talagang mag R&R kasi dahil nga sa nag-ayos ako ng mga IDs, transfer, change of address. Yeah. Sa November pa naman ang mag-R&R. Siguro na doon ako sa condo ko nun. Kasi bago daw magkatapos yung condo eh. Makakalipat eh. Magandang tayo ng notice. Diba? So tired. So kanina, nag-flag ceremony ako. As you can see my previous vlog. Nag-flag ceremony. First time ko umatin ng flag ceremony sa City Hall. So, nandun si Mayor and all lahat ng hospital na medical center. Lahat ng medical center hospital sa Manila, buong Manila. So, yun, kami sa hospital sa Manila. Diba, gulo ng aking actually, yung aking upuan dito, higaan ko na din. Bed set ito. Diba? So, ito sa IKEA is 14,500 kapag kumpleto mong binili. Since, binili ko lang yung frame, hindi ko binili yung drawer. Kasi pag binili ko yan, 14 to 16,000. Yun. Pero at least, madali na naman tanggalin yan, madali din i-reassemble. So yan, matutulog muna ako. Lobat ang phone. Yung aking Samsung kasi na to, ito ay regalo pa sa akin ng nanay ko. Year 2020. So 5 taon na to. So, pinalitan nito ng battery 2023. So, ipagpapalit na naman. Kapag pala napapalitan ng battery yung phone mo, madali nang malubat.
namin sa nabagsak ko. Hindi ko ito malit ko kasi alaala yun ng mother ko. Regalo niya sa akin. So, yeah. Thank you sa nag-subscribe to my YouTube channel. So, tumaas ang ating subscriber to 1,940 to 1,970. Mag 2,000 na sana, di ba? So, may Wednesday, magla-live stream ulit ako, guys. So, yeah. Thank you for subscribing my YouTube channel, following me, having an information. So, na makakatulong din sa inyo. If you want to ask me something, just comment in my YouTube channel. So, kapag may problema, like hospital, like matters like that, so you can ask me. Pero hindi ako doktor, nurse ako. So, yeah. Thank you for bear with me. Thank you for watching me. So do not forget to subscribe my YouTube channel, hit the likes button, click the notification bell for video updates, and do not forget to click the $sign as thank you. So if you want to follow me, just go to my Bigo Live. I am Miss Isolde, and also to my TikTok, Miss Isolde, and also to my Twitter, I am the Miss Isolde. So yeah, so thank you and see you later, guys. The next day. So hi guys, galing na from work, and andun na, hinihintay ko pa rin yung moving in ko doon sa lilipatan ko. Actually magbo 1 month na, eh nag-down payment na ako, nagbayad na ako ng reserve nun So nagbayad pa ako ng insurance, Meralco, tax ng state, about ang nabayaran ko na 285,000 na. Diyan lang sa Makati, sa Senator Headquarters yung condo. Pero hindi ako sa 100 plus na din. So di ko masasabi kung saan. Kasi wala pa akong assurance. Hindi ko pwede sabihin ko saan. Privacy. So, yun. Pero ang tagal, guys. Sabi kasi niya, pwede namang early move-in kasi bayad na. Pero kung ganun yung aking ba't magbabayad ka agad ako ng July 30 ng rent ko, wala pa ako dun sa building. Diba? Dapat i-move nila yung date. Pati yung sa lump sum ko. So yun, I am so tired. Dami ginawa, dami-dami. So tired. Bibis na ako. And ang kulang ko na lang sa organizational chart pay yung NA na si Aika, diba? Ito pangalan ko pero iba yung spelling na. Pero siya ay hindi man meron pa siyang unang pangalan doon sa kaya so yeah, bibis muna ako, natutulog, kaya naman natutulog din, maliligo din, lalabas kasi magtitingin ako nung hinahanap ng uklang kung meron dito diba? Parang walang ganito dito sa Makati. So, sobrang tagal naman ng aking move-in. Sabi ko nga sa kanya, baka yan ay November pa. Hindi ko siya nagre-reply yan. Nakakapakot pa naman yung scam, diba? Pero nag-email naman sa akin ang developer. Nire-remit pa ako at birthday ko. The next day. So guys, hello, karating ko lang at pagod na pagod ako, guys. So ito yung dumating na pinamili ko sa condo, gagamitin ko sa condo. So ang pagod, guys, sobrang pagod sa OB. Alam ko na yung mga gawain sa OB, guys, alam mo yun, tapos bigla kang baby, bilang baby yung hawak mo, wala kang idea kung paano yun, di ba?
Diba? Dapat kasi, yung lalagay eh, may background talaga dapat. Kasi, hello, ang hirap mag-adjust. Sigurado hindi ako mapupromote dito pag ganito. Kahit naghirap ako sa OB ng 2 taon na puro BS, sigurado pagdating dito, mabawas ang grade ko. Ay, hindi ko mapupromote. Basta ng ano, nasatisfactory yung diba? Okay na yung performance mo. Yun, in 2 years, ako yung narotate. Hindi naman ako matagal. At hindi rin ako nag-request na i-rotate ako, diba? Sabihin ko dun sa pag hindi ko to kaya, paano gagawin ko? Magre-resign ako. Ganun pa. Ayoko na mag-resign kasi ito yung pinabubuhay ko. At ang pamilya ko. Diba? Yung ang mga kasama kong narotate ko, matatagal na. Ay, ako bago pa lang, 2 years pa lang. And to think na ang aking experience is more on adult, not on baby. Kahit sa OB naman, may baby, hindi naman nagaganon ng mga fluids and all. May ganyan, pero hindi ganon. Nag-start lang kami ng gamot noon, pero pag sa IV, sa pedya na. So guys, alam nyo ba, wala po pa ako na-experience na baby. Ngayon pa lang. Para bang, yun, kung halimbawa ikaw ay magi-start, dapat ko na yung inuna mo. Halimbawa, new coming ka, dapat new employee, new hired. Hindi yung galing sa previous day, na basta, dapat may experience talaga. Bago ka dapat na employee at may experience ka dapat sa pedya. Nagulat lang ako kasi ang hirap maging ICU nurse. Mahirap. Especially babies, guys. Kasi maliit ang litid noon. Tapos, ang mga fluids nila, hindi 1 liter, guys. Yung aking mga hawak na mga patient sa OB, kahit sa IM, hindi naman kayabangan, naghirapan din ako doon. Pero bago ako naging nasanay doon sa OB na yun, bago ako nagkaroon ng mga BS na yun, nagpakahirap muna ako para ma-reach ko yung grade na yun, guys. So, 4 na BS ako sa OB, tapos nilipat ako sa NICU, baka dito mapahamak yung grade ko. Alam nyo ba yun? Nahiniwala man lang ako experience sa pedya. Puro adult ako. Ngayon lang ang pediatrics ko. Hindi ko lang kakayanin ko, pero sasabihin ko naman, paano pag hindi ko kaya ito? Diba? Sigurado hindi ako mag-promote dito. Ganyan. So yeah, we were going to open the package. Super pagod, guys. Untuk matakimahawak ko 7. Actually, ang NICU or neonatal ICU, ibig sabihin mga babies na ICU, ang maximum census nila is 19. So, ang hawak ko is 7. Isang intubated, I think. Isang intubated ba? Tapos yung iba, mga naka-mechanical ventilator. 3 naka-mechanical ventilator. Yung 2 sinasuction. Ano yun? Hirap na na. Okay lang sana malaking tao. Diba? Pero kasi, yung bata ay baby yun. Diba? Ang hirap. Ako nasabi ko na talaga, mahirap maging ICU na baby, neonatal. Okay lang ICU na adult.
ka. Kasi mabilis na mag-compute ng formula kasi malalaki ang dosage. Eh pag baby, maliliit ang dosage, maliliit din ang patak ng fluid. Alam mo yun? From 1 liters ako sa OB, ngayon ang mga fluid ko sa babies, mga 150, mga 300, dinahati ko pa sa dalawa. Tapos pag 160, hindi ka siya dun sa ano, hatiin ko sa dalawa para 2 given. 2 beses na ibibigay per set, second set. Ganon, guys. Hahati-hatiin mo, tapos yung patak nun, ganon na lang. Diba? Nakakahirap, guys. My God. Dapat ang mga ganon, naka ano talaga, infusion lahat. Kasi, hindi pwede mo namang i-manual yun. At yung bata, yung dapat maraming infusion set sa ICU ng mga babies. Kasi, kailangan talaga naka-infusion yun. Kasi maliliit yung ugat. Sometimes, pag na-overload ka, pwede ma-burn yung IV, magkaka-infection yung baby, diba? Through IV site. Oh. Diba? Kaya, mahirap maging ICU nurse na baby. Although ako sa medical surgical critical care, ang aming mga patient doon, parang ICU din siya, kaso adult, walang baby. Ang mga medication namin noon, 1,000, 2G, gano'n din sa OB yung mga medication kasi adult nga yung hawak ko. Pero ngayon, bigla akong lipat sa ICU. Nagulat ako, di naman ako magaling. Hindi ako magaling na nurse na pinakamagaling. Guys, dapat yung nilipat doon, pinakamagaling. At promoted. Hindi naman ako na-promote, guys, di ba? N1 pa lang ako. Nakakapagtaka lang. O kaya, dapat nilipat doon, may background sa pediatric. Kasi mahirap. Mangangapa ka tulad mangangapa ko, guys. Okay na sa computation ako ng medication kasi nakuha ko na yung technique ko para di ako magkalito-lito. Ngayon, nalilito ako sa IV fluid, guys. If you are having 7 babies, tapos 5 babies yung naka-IV fluid doon, ano mo siya, ano mo siya, ang tawag dito, manual pa siya, walang infusion set, guys. Manual pa. My God, ang hirap. So, yung masasabi ko, mahirap maging ICU nurse ng baby. Mas mahirap sa adult, guys. So, yun, magpapalit muna ako, guys. Ayun, nakita niyo naman, oh. Kupas na, di ba? Bukas may pasok ako hanggang next 5 days ako. 2 Wednesday ang off ko. Hi guys. Tired. So, yun. Apply na naman ako. Ay, mag-open naman ako ng package ko. So, yung aking move-in sa apartment unit ko, actually, family ko yun, guys. Hindi lang sa akin yun. Para sa aking pamilya yun. Kaya ako yung kinuha para sa aming pamilya. Ngayon, para di ako harapan, di ba? Para sa kanila yan, di ba? Alang-alamang, paano dito sa kwartong to, kakatulog ba sila dito? Pang may pupunta ba dito kapatid ko, hindi sila makakatulog dito. Kasi ako lang nakatira dito, guys. Hindi, konting movements ko lang nga, tumba lahat dito yung gamit ko. So, nag-isip na ako ng practicality. Since, di naman ako abroad dahil hindi pa ako licensed USRA, di ba? Yung mga iisipin na mag-a-abroad yan, ganyan, kasi nasa abroad yung kaya, hindi ka basta-basta kaka-abroad. Kasi, dapat, pasado ka pang register na sa ibang bansa. Kung supunta ka sa UK, UKRN ka, may license ka pa bago pa ma-abroad dun. Kahit ikaw ay lisensyado dito sa Pilipinas, dapat lisensyado ka din sa pupuntahan mo. Kaya for example, sa Amerika, kung ikaw ay licensed dito sa Pilipinas, mag-e-exam ka din sa Amerika ng USRN. Kung hindi ka USRN doon, anong tawag sa'yo? Nursing Assistant Equivalent. Hindi ka USRN doon pag hindi ka registered nurse doon na pasado sa kanilang state. Kasi mahigpit ang international, guys.
kung pasado ka sa Pilipinas, dapat pasado ka sa amin. Dapat mag-exam pa sa amin, ganun. Kung ako sa Amerika, kung ikaw mag-apply sa akin, syempre, pipiliin ko USRN, hindi Philippine RN. Syempre, magkaiba yun. Kailangan ko din ng lisensya mo dito sa aking bansa. Kailangan mo mag-exam dito. Ganon. Hindi ka basta-basta aalis nang walang bala. 'Di ba? Yun na yung kung sasaba ka sa gera, yung lisensya mo yung iyong pamato, yung iyong bala. Ganon. Hindi ka basta-basta kakapagtrabaho sa Amerika, sa UK, ng nurse kung hindi ka registered nurse din. So guys, actually, nakapasa ako 2021, 22, 23, 24, 25. So 4 years na ako nagtatrabaho as registered nurse dito sa Pilipinas, as licensed registered nurse with license to guys ha. Ngayon, nag-expire na yung license ko. Kaya, eto guys, dumating na. Actually, kahapon ito, pinadala sa hospital ko, pinatumpok na talaga. Yung aking national ID, antindi naman ng national, baka naman, pinaltan ko na address ko, pwede ba ninyong i-deliver sa hospital ng Manila kung saan ako nag-work. So, ito, ayan, ito yung aking name. So, ito, ayan ha, ito, ayan. Akala ko naman may tatak na PRC yung sobre doon. So, ito, diba? So, 3 taon, every 3 years nag-i-expire ang license namin. So, ito napapakita. So, ito na yung bago kong license, guys. Kasi yung previous license ko, itong itsura, nag-expire na. Kasi every 3 years nag-i-expire ang lisensya ng nurse. Pero guys, kailangan mo i-renew yan. Pero may requirement ang renewal. Hindi ka basta-basta kakapag-renew dito sa Pilipinas. Sagot wala kang na-incurred na certificate of CPD units at least 15. So, ako naman guys, meron na ako. Diba guys, so pagod na pagod ko, hindi kumain sa buhay. Ayan. So, ito guys ha, ito yung luma kong lisensya, nag-expired na to. So, di ko na-expose yung ano nito guys. So, ayan, ito yung luma kong lisensya. So, yan, luma kong lisensya yung registered nurse. Ito na yung bago kong, kasi mahigpit din ang ID ng Pilipinas guys, kasi ang requirement dapat formal ang picture, kasi nagagasgas. So yeah, after 2 years pala nagagasgas ng license. So ito na, may bago na ako, 2028 ulit ng expire. Diba? After a month yata bago dumating guys. So, diba? So, baka sabihin nyo sa akin na mayabang ako guys. Hindi ako mayabang, hindi din ako siga guys. So, may kwento ko sa inyo guys. Kasi noon sa OB-GYN, nagkaroon ng DOH ng interview. So, duty ako noon. I think, di ko alam kung PM or morning. I forgot na kasi. So, ako yung charge nurse doon. Pero ako yung nurse 1. Ngayon, pumunta yung DOH para mag-interview na critical. So, ang hawak ko kasi normal delivery. So, when you say critical ng OB-GYN, nasa baba yun, mga CS yun, mga gynae yun, mga gynae patient, or for OR like that, may high risk, ganon. So, lahat ng patient namin, mga mami, may baby, pero monitor lang namin yan. Hindi kami nag-i-insert ng IV doon, nagbibigay ng gamit. Dahil din naman kami petya nurse. So,
OB kami. So, when you say OB, mga mami. Pero marami din kami china-chart na baby kasi baby lang kami. So, nag-interview ang DOH, siya conjugate, at saka dalawa, at meron pang isang midwife at NA. So, yung, nung nag-duty ako, hindi ako in-interview. Sabi ni ma'am, sa baba ang i-interviewin. Hindi ako kasi nga, normal delivery nga hawak ko. So, pumunta sa baba, hinatid ni ma'am yung nag-i-interview. So, tapos na yung interview. Tapos nagkaroon ng issue sa hospital na sa OB-GYN daw ay may siga. Sabi ko, ha? Alam nga naman ako yung siga, hindi naman ako na-interview. Lalo naman, paano ko nagisiga? Lalaki ba ako? Tomboy ba ako? Hindi naman. Di ba nakakapagtaka yun, guys? So, hindi naman ako mayabang pag kinakausap. Di ba? Siguro, pag ako in-interview mo, hindi ako ganun. Hindi ako nag-aalam-alaman, pero mali pa na mga ganun. Mahirap. So, yun sinasabi nilang siga. Kasi ang interview lang naman dun, dalawa. Sa baba. Sabi nila, hindi naman daw sila siga. Alangan naman ako, hindi naman ako in-interview. Yung napaka-moderate kong ito. Magiging, I am Eureka, guys. So, OB-GYN nurse ako. So, nakakapagtaka yung issue na, sabi ko lang sa isip, baka naman hindi man sa OB yun. Kasi yung mga OB nurse ay mababait, guys. Paano naging siga ni hindi, pag ako in-interview, hindi ako parang tumataas ang kilay. Hindi naman ako in-interview, di ba? So, if interview ako, hindi naman ako ganun. Professional naman ako magsalita. Hindi ako nag-aalam-alaman na kung ano-ano, parang yabang-yabang, ganun. Hindi naman ako ganun magsalita. Kaya nakakapagtaka lang. Tapos, balitang-balita sa buong hospital, yun. Na may mayabang daw, merong daw siga sa OB. Tapos, tinanong ako ni Ma'am Tess, sabi, kasi may siga sa OB. Sabi, Ma'am, hindi ko po alam. Kasi, nag-interview yung DOH, sinabi ko na ang interview sa baba, sinabi ko yung mga name. Pero pwede naman sa OB ang siga. Ewan ko lang. Baka sinabi nila siga. OB, ewan ko lang. So yun ang masasabi ko, guys. Napakasimple ko, guys. Sa ospital ng Maynila. Hindi ako nagyayabang dun. Much later. So guys, nagpalit na ako ng damit. Marami akong ganitong damit kasi pambahay lang naman. Mura lang talaga siya. Parang mukha lang mahaliking. Kala nyo na. So, open natin yung na-receive ko na. So guys, alam nyo ba, yung pagkuha ko ng bahay na to, inisip ko talaga to, guys. Kasi bantaking bata pa ako, nakikitira kami sa tiyahin ng nanay ko para lang mag-asikaso ng tatay ko na requirements going abroad. Dinadala na ako ng tatay ko, kinder pa lang ako sa Manila. Sa Santa Ana kami nakikitira sa tiyahin. Kaya mahirap makitira. Kaya naisip ko nung nagkaisip ako, bibili ako ng bahay dito sa Manila para sa mga kapatid ko, para hindi mahirapan sila mag-exam, mag-asikaso ng pag-abroad, ganun. Kaya yung sweldo ko, hindi naman ako kaskasera, hindi naman, wala naman akong credit card. Parang pipiliin ko na lang yung financial budgeting ko, management ko, priority ko yung bahay talaga. Ang hirap talaga na magrenta ka. Na all of your life, magtatanong mo, 16 years na akong nagre-rent. 8 years sa mga madre, dito magna 9 years na ako. Diba? 2007, 8, 9, 10, 11, 4 years before, and ngayon, magpa 5 years. So, magna 9 years na ako dito sa Makati. Sa dormitory, 8 years akong nag-rent. So, if you complete that 16 years, tapos na yung rental ko sa rento ulit yung bahay ka. So, ito
Ito yung bumili ako ng blouse. Mumurahin ng blouse. Bumili ako ng blouse. Mga blouse lang naman yun. Nasa ano yung ating... Ito yung ano ko sa Pedro World. Bumili na ako 100 pieces yata ito. 100 pieces. 100 pieces ba ito? Sabi dito 100 pieces. 100 ako. Then bumili ako na sa atin. So, yun. Pakasigatin mo ako. Actually, wala na to. And then, ito lang na yung kumakas. Ayan ko yung mga ID card ko. Kasi ang gamit yung wallet na to. Ano sasira? Dahil ito yung sa condo. So, bibili pa ako ng nagaya ng costume. Yung na lang sa ano ha. Sa IKEA. So, ayan na ako ng ang kape lang doon. Bumila ako nito. Actually guys, sabi ng doktor bawal sa akin ang alcohol. Kaya napansin nila ito dyan tao lagi ako nakamas pag nakasakay sa FX kasi madali ako makita ko kung may naaamoy akong sobrang tapang na trabaho at the same time alikabot. Kaya ako nagka-rhinitis dati noon sa noon. So, nag-bagiti ako sa alikabot. So, bumili ako nito. So, wala pa pala yun. Ito yung gagamitin ko to sa condo. 1, 2, 3, 4, 5. So, wala pa yung kasama tayo. So, yun. Bumili ako nito. Dito guys. Pero alam niyo guys, kung di ako kumuha ng condo, forever ako dito matulog. So, tanda ako. Tatanda akong paurong kung ano nangyayari sa buhay ko. Kaya inisip ko na talagang priority ko yun. Kung may gagastusin ako, dapat ang gagastusin ko, priority ko na needs talaga, hindi once, needs talaga na for life. Kung halimbawa na pwede mo namang ibenta, so bumili ako dito guys. So ito pala yun, wala ako na gold. So dito ko lalagay yung aking kung paano. So yun guys. So sa November mag-update pa ako ng SSS. Hulugan ko yung mga previous ko na SS. Para siyempre, continue yung history. Pwede na ako ng attention ko pare. Kasi sabi nila, pag hindi mo daw ginamit ko, hindi ka gamit na iba. Diba? So ito, itong SSS ko, ito muna ito.
bili kayo ng ganito. Nakita ko lang kasi ito sa aming boss. Supervisor namin. Ano pa to? Kasi yung mga nasa isang wallet mo siya. So, napakahirap guys. Ang hirap-hirap ng trabaho ng nurse sa ICU. Kaya dapat malaki yung skill ng mga nurse. And kayo sa nila. Buti, ang accountancy kasi, ang accountancy may adjusting entry. Pero, pagdating sa life, sa buhay ng isang tao, ano kayang iba? Doktor lang ang makakagawa ng hindi namin. Pero, yung aming mga ginagawa, nakadepende pa rin sa doktor. Actually, nililipat ako, gulat na gulat ako. Sabi ko, gulat ako. Oh my God. Ang hirap maging ICU na baby. Yung mga na-promote, diba yun? Pero sabi nung kinataas-taasan sa amin, ang sabi, may rotation. So, naisip ko naman, may rotation na iba, buti na lang na-rotate na ako. Kasi, dito na lang, hindi ako mag-rotate sa ER kasi, would you mind, nung ako ay naging ER nurse, hindi ako pang ER, nung ako ay napunta sa Pintos. Although alam ko yung sistema, hindi ako pang ER, alam ko sa sarili ko na hindi ako pang ER. Kasi alam ko ba guys kung bakit? Dapat kasi ang mga ER nurse ay mga bata. Mga bata, maliliksi. Kasi hindi ka pwede na ikay mataba, may sakit pa mag-i-ER ka. Dapat physically fit. Kasi pag dumating yung emergency, tatalbog-talbog ka, tatakbo ka. Hindi pwede na ikay mataba, ang natakbo-takbo ay dinahingay ng pasalit na ikaw yung nurse, ikaw pa naging pasyente. Diba? Kaya alam ko talaga sa sarili ko na hindi ako pang ER nurse. Alam ko sa sarili ko yung nurse. Kilala ko sa sarili ko nurse. Hindi naman pwede yun na basta i-rotate ka doon. Basta sa mga area na yun. Yung hindi mo piniconsider ang kanyang kalusugan, hindi mo piniconsider ang kanyang physically fit. Kaya sa St. Luke's, pansinin mo yung mga ER doon. Halos kalimitan ng ER sa St. Luke's. Mga kalisan, bakla na mga bata pa. Talagang pagdating ng patient, takbo yun. Takbuhan talaga kanya. Ano? Ako sa sarili ko, yung tabakong ito, hindi ako pwede. Gahingan ako. Kasi yung mga ganito sa aking edad, sinasaan mo sila sa ward. Tapos meron din tinatawag na
clinic nurse ang tawag. So, ngayon si clinic nurse, may hawak ka na ng mga admin ka, parang ganyan. Clinic nurse ang tawag doon sa ang gagawin mo ngayon, mga nurse na nandun, may hawak ka ng computer, may check up, sa Radtech, may clinic nurse, may nurse din doon. Ang inaayos naman niya, yung nagpapacheck up din, dahil ibibigay na naman sa mga nag-check. Naka-organization. May mga nurse pa talaga yung dapat. Parang clerical na harap sa computer. Yung isa nga sa ER na hindi niya kaya na ER, nilipat siya sa clerical na ang tawag sa kanya ay clinic nurse na admin siya. Na hindi niya kasi kaya mag-ER na, irregular na siya. Sayang naman, di ba? Maraming knowledge na siya. The next day. So, guys, thank you for subscribing my YouTube channel. If you're currently watching me right now, please do not forget to subscribe in my YouTube channel. Click the like buttons and click the notification bell for more video updates. And do not forget to click the $sign as thank you. So, this is Miss Isoldes signing out. She the one I go second place. Yeah, I fall in love with you every day. I feel the love leaning on my way.